Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Check lang tayo ha, nag-check tayo. Sino pa po ang presidente ngayon? Walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos pa rin po ang presidente ha. Second day po ng rally ng Iglesia ni Cristo ngayon at si PBBM pa rin po ang presidente. Bukas last day yan and we are hoping and we are positive na si presidente pa rin po ang Pangulo kahit matapos na po yung kanilang rally. Actually, wala naman talagang problema sa rally ng Iglesia ni Cristo. 'Di ba? Kasi pagtitiyak yan sa demokrasya Karapatan nilang magsalita yan. Nagkakaroon ng problema dito sa mga dilis na magugulo at mga isip dilis na hinahaluan ng politika itong rally ng Iglesia ni Cristo. Mismong mga INC members hindi nagugustuhan yung mga ginagawa na yan. Exhibit A, si Marcoleta. Ayaw nilang mahaluan ng politika. Ang Iglesia ni Cristo ayaw nilang mahaluan ng politika itong rally na yan. Itong 3 days rally na yan. Pero nung nagsalita si Marcoleta, talagang pinulitika na. Sir, ang tanong, gusto ba ng mga Iglesia ni Cristo members ang ginawa ni Marcoleta? Nabalitaan ko, hindi nila nagustuhan. Na-off sila sa ginawa ni Marcoleta. Dahil gusto nila ng Iglesia ni Cristo transparency at accountability. Ang ginawa ni Marcoleta ng bira. At kanyang iginigiit na hindi artificial intelligence at totoo ang video ni Zaldico. Number 1, sino ang nagsabi na AI yan? Ang Malacanang ba ang nagsabi na artificial intelligence yan? O peke yung video? Hindi sinabi ng Malacanang yan. Ang pinupunto ng Malacanang, puro kasinungalingan ang sinasabi ni Zaldico. Pero ang argument ni Marcoleta, ang sinasabi daw nila, pertaining to the other side, to the administration, AI daw. Sino nagsabing AI? Sige, sir. Ilabas mo kung sino yung nagsabing AI. Parang wala akong nakita coming from the government side na nagsasabing AI yung video ni Zaldico. The main argument was, yung mga pinagsasasabi niya kasinungalingan. Sige, pakinggan natin ito. Ipakita ko sa inyo. Parte ng speech ni Marcoleta dyan po sa rally ng Iglesia ni Cristo na dahilan para maging political ang dating ng rally na yan. Lang ha. Lumabas ang video ni Zaldico. Ano sabi nila? AI yan? Ano? Sasakain na naman nila yung transparency. Palalabuin na naman nila. Para sa ganun, yung accountability ay hindi natin may pipilit. AI ba yun? Yung AI walang anino. Nakikita ko yung anino ni Zaldico. Wait. Naghihiyawan ang mga miyembro ng INC sa sinasabi ni Marcoleta. Tayo, nung nakita natin yung video na yan, malinaw na malinaw, hindi yan artificial intelligence. May mga nagpo-post na BBM supporters na AI kasi ginawa talaga nilang AI. Pero hindi gobyerno nagsasabi na AI yung in-upload ni Zaldico. Wala ni sino man sa gobyerno ang nagsabing AI yan. Posible baka dilis din na nagsabi para linlangin lang yan. Pero ang dating dito, kasi naghihiyawan ng mga INC, sinusuportahan nila yung sinasabi ni Marcoleta. Siguro nagugulat na lang din, nadadala ng sitwasyon, sige, sumisigaw din sila dyan. Parang pinapalabas ni Marcoleta, the main point doon sa video ni Zaldico, yung issue ng AI. Hindi yung issue ng content ng sinasabi. Hindi yung issue ng mga aligasyon na not under oath. Na hindi niya naman sinumpaan yung mga salaysay na yun. That's the main point. Ang punto ng Malacanang and even tayo, yung mga supporters, mga content creators, mga vloggers, ang pinupunto natin dyan, maraming aligasyon si Zaldico without a solid evidence and in the very first place, hindi po under oath yung kanyang mga aligasyon na anytime pwede niyang i-deny, na anytime pwede niyang i-recant, pwede niyang bawiin, na anytime pwede niya sabihin na inutusan lang din ako. In short, hindi credible si Zaldico sa kanyang mga paratang kay PBBM at ganoon din po kay Speaker Martin Romualdez. Malinaw na malinaw yan. Yan yung issue. Pero bakit nililihis ni Marcoleta?
Hindi pinuntirya ni Marcoleta yung content ng sinasabi ni Zaldico. Ang pinupuntirya niya yung issue daw ng AI. Wala ni sino man sa gobyerno ang nagsabi na AI yung video na yan. The main issue is yung content. Di ba? Nagigets ninyo? Kala nyo mahusay si Marcoleta, ha? Ngayong kahapon, dahil nakita nila yung paglalahad ng video recording ni Saldico na sinasabi nilang AI. Paano magiging AI? Ito yung unang lumabas sa official page ni Saldico mismo. Exactly. Sinong taga-gobyerno magsasabi na AI yan, i-publish yan ng Facebook page ni Zaldico? Sino nga yan eh? Wala akong maalala, wala lang akong nakita. Baka pwede kayo ka-coffee, baka may makita kayo na opisyal ng gobyerno na nagsabi na artificial intelligence yan. Wala. Itong argument ni Marcoleta sa AI issue, same sila ng argument nitong Rowena Guanzon, dating COMELEC commissioner, na AI daw, may nagsasabi daw ng AI. Sino tanga magsasabing AI? Merong mga lumabas na AI. Offshoots ang tawag natin dyan. May original video, ginawan nila ng mga another video, artificial intelligence na. Yun ang AI. Pero yung mga aligasyon ni Zaldico, hindi issue doon kung AI o hindi. Ang issue doon yung laman. Nagpalabas ng statement ang ombudsman. Ano sabi nila? Kahapon lang ito. O para bago namin tanggapin yan. Kinakailangan na umuwi ka rito at paberipika mo yan. Siguro panutaryo mo yan. Gawin mo opisyal yan. Lahat na po ng requirements ngayon ay kanilang hinihiling. Nakalimutan nila sa mismong charter ng ombudsman, yung mismong batas na gumawa sa opisina ng ombudsman. Pwede kang maghain ng complaint sa anumang kaparaanan at anumang forma. Okay, sige. Sa kanya galing yan. Pwede daw maghain ng complaint. O nasaan yung reklamo? Nasaan ang complaint? Andiyan ang aligasyon ni Zaldico. E di sana si Marcoleta, nagkusang loob siya, i-cite niya yung reklamo ni Zaldico, yung recorded video ni Zaldico, sa ombudsman. Punta siya sa ombudsman, then file a case against the president and against Speaker Martin Romualdez. Yun naman pala sinasabi niya eh. Kahit anonymous daw eh. Pwede mag-file ng complaint. O nasaan ang complaint? Yun ang punto dyan. Nasaan ang reklamo? Kung matibay ang ebidensya ni Zaldico laban kay Speaker Martin Romualdez o laban kay Presidente, di magsampa kayo ng kaso. Yun lang yun eh. Kasi pag nagsampa kayo ng kaso, magpapasa ka ng affidavit. Doon sa affidavit mo, under oath na yan. Sinumpaan mo na yan. Hindi pwede magpapakulong ka dahil meron lang narinig na sabi-sabi. Marcoleta, common sense. Abogado ka, common sense yan. Porkit may nagsabi na si Juan de la Cruz ay nagnakaw, ikukulong na agad si Juan de la Cruz. Porkit may nag-message sa messenger o siya, nagnakaw si Pedro, ikulong na agad si Pedro. Walang due process dyan. Hindi lahat ng aligasyon ni Zaldico totoo. Sabihin natin, sige yung iba dyan totoo. Pero kailangan niyang panindigan yung statement na yan. Kung matibay yan, edi magkaso kayo. Total si Rimulya, total si Marcoleta, yan din naman na sinasabi, pwede magsampa ng kaso. Magsampa kayo ng kaso. Ang dami ninyo, mga DDS, si Sara na gawin ninyong abogado. Ay, sorry. Wala palang kasong nahawakan yan. Kumuha kayo ng magaling na abogado. Si Marcoleta, magaling na abogado daw. Sampahan ninyo ng kaso ang presidente. Sampahan ninyo ng kaso si Romualdez. Yun ang challenge sa inyo. Meron na kayong aligasyon. Meron kayong ebidensya, sabi nyo, nagawa sa Davao. Sampahan nyo na ng kaso. As simple as that. Nasaan ang kaso? Bakit hindi nyo maisampa? Ilang araw na, 2 araw na nakalilipas, wala pa rin kayong ginawang kaso. What do you expect? Si Romualdez ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya? Si PBBM ang magsasampa ng kaso laban sa sarili niya? Or si PBBM ang magkakaso laban kay Romualdez and vice versa? Si Romualdez kay PBBM? Ano kayo? Kayo dapat, kasi kayo yung kalaban eh.
Kayo yung galit sa gobyerno. Dapat kung gigil na gigil kayo, sampa kayo ng kaso. You have the evidence. Hawak ninyo yung ebidensya. Sabi nyo, galing kay Zaldico, then file a case. Ganon lang yun eh. Magsampa kayo ng kaso. Pero wala. Baka bukas magsampa ng kaso, baka inaayos pa. Puro lang din kayo daldal, di rin kayo nagsasampa ng kaso. Diba? Nakakatawa. One more. Ito nagpagulo sa rally ng Iglesia ni Cristo si Marcoleta. Imbes na hindi political, daw mahirap maging political na rally, maging hindi political na rally, pero pinalala ni Marcoleta. Pakinggan natin ito kay Gutesa naman. Testigo na ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Zaldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Okay. Yun naman pala eh. Siya lang pala ang testigo na nag-connect kay Zaldico at kay Romualdez. Siya lang ha. Bakit hindi nyo ilabas ngayong testigo na yan? Diba? Yun lang naman pala eh. Common sense eh. Alam nyo kung nasaan yan dahil kayo yung naglabas dyan. Kayo yung nagpresenta yan. Alam ni Mike Defensor yan kung nasaan. Dahil kinonfirm niya, may sinabi siya hawak daw ng Marines. Daw dininay naman ng Marines. Alam nyo kung nasaan yan. For sure si Marcoleta alam yan kung nasaan. Now, yan lang ang testigo nyo mag-iisa. Bakit tinatago nyo pa? Bakit ayaw nyong ilabas? Kasi baka yan na magpapakulong kay Romualdez. Wala tayong problema dyan. Ipakulong niya si Romualdez. Lumabas siya. Total, siya lang ang testigo. Nasaan yung testigo na yan? Ilabas ninyo. So bakit para ngayon kasalanan pa ng gobyerno, kasalanan pa ni PBBM kung bakit hindi lumalabas si Gutesa? Hello? Hello? Take 2. Hello? Take 3. Ilabas nyo si Gutesa. Testigo nyo yan eh. Bakit parang ang labas, gobyerno ang nagtatago? Sabihin ninyo, concerned kayo sa security again and again. Napakarami ninyong dilis. Napakarami ninyong mga DDS. Pag ambag-ambagan ninyo, mag-hire kayo ng 1,000 security details para kay Gutesa. Dahil siya lang ang nag-iisang witness na sinasabi ninyo. Ang problema, dyan sa nag-iisang witness ninyo, peke ang affidavit. Peke ang notaryo. NBI na mismo nagsasabi, ang korte na mismo nagsasabi, imbestigahan niya dahil peke yung notaryo. Yung pangalan mismo ng nagnotaryo, hindi niya nire-recognize na notaryo niya yan. Gets? Yung sabi niyong witness, nag-iisa ninyong witness, hindi na mahagilap, kayo din ang nagtatago niyan. As if, kasalanan ng presidente, bakit hindi lumalabas yan? Diba? Sino may problema dyan? Kayo po ang may problema dyan. Ilabas ninyo yan. Pangalawa, gusto ng rally. Si Marcoleta, sige, gusto nyo, INC. Transparency and accountability. Bakit hindi nyo papanagutin si Sara Duterte sa issue ng confidential funds? Background story. Si Zaldico mismo nagsasabi, kakampi nyo ngayon ha. Ninakaw ni Sara Duterte ang confidential funds. Ninakaw ha, ninakaw. That's the term. Papanagutin nyo si Sara Duterte. Total, ang gusto ninyo accountability. Hindi pwedeng selective. Hindi pwedeng si Romualdez lang papanagutin ninyo. Hindi pwedeng si PBBM lang pananagutin nyo. I-absuelto ninyo si Sara Duterte dahil kakampi ninyo. That's not accountability. Nasaan ang accountability dyan? Kung yan talaga ang gusto ninyo, accountability, papanagutin ninyo si Sara Duterte. Diba? Hindi pwede si Romualdez lang isisigaw ninyo. Hindi pwede sasabihin si Romualdez ang nagnakaw. Asan ang ebidensya nyo? Mismong si PBBM na mismo, ang presidente na mismo, si Pangulong Marcos na mismo ang nagsasabi, hindi kasama sa kakasuhan si Romualdez dahil walang ebidensya. In fact, the president encouraged everyone, every Filipino, kung meron kayong hawak na ebidensya,
isumbong sa pangulo.ph, ilagay nyo yung inyong ebidensya para makulungan dapat makulong. Ganun lang yun. Bakit hindi nyo magawa? Ngayon, parang kasalanan na naman ng gobyerno yan. Lahat kasalanan ng gobyerno. Yung hindi paglabas ni Gutesa, kasalanan ng gobyerno. O meron na naman pinapalabas. Ito, nasa Abante News. Si Mike Defensor, may isang papansin. O, tatakbo sigurong mayor ulit ito ng Quezon City. Kaya nagpapapansin, o. Breaking news. Mike Defensor, sinabi na binugbog daw ang dating aide ni ex-Ako Bicol Representative Zaldico na si John Paul Estrada, pati asawa niya, at pinalipad pa umano papuntang Chile. Ayon pa sa kanya, may mga NBI personnel umanong sangkot sa illegal detention ng mag-asawa. Simple lang ang sagot dyan, kasuhan ninyo yung NBI personnel. Uso ang cellphone ngayon. Videoan ninyo, mabe-verify yung tao na yan. Dagdag nito, binigyan pa raw sila ng peking passport para mailabas ng bansa at para hindi makapagtestigo sa flood control scandal. Again, sino nga ulit yung binugbog daw? Tao ni Ako Bicol Party List Zaldico. Mamaya si Zaldico nagpabugbog dyan eh. O bakit nasisi kay PBBM yan? Diba? Kasi magdidiin kay Zaldico. O, ba't nyo pinalis? Bakit dinala sa Chile? Bakit binigyan nyo ng peking passport? Eh kung titistigo yan, bakit nyo pinalis? O, sisi kay gobyerno. Sabihin nila, pinalis si PBBM yan. Kasi titistigo against the president. Diyos mio marimar. Mismong si Zaldico nga, walang mailabas na masolid na ebidensya. Laban kay PBBM, yun pa kayang aid. Yan ang palabas naman ni Mike Defensor. Pasikat na naman ito. Hay nako, ka-coffee. O siya, sige. I-komento po mga gusto ninyo sabihin. Nakakaloka itong mga to eh. Anyway, nakabantay po tayo dito sa mga ginagawa nila kilos protesta at kilos protesta at mga rally, no? Diyan sa EDSA at sa Quirino Grandstand. I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow, YouTube subscribe, TikTok subscribe, at magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.